Shalom. Shalom, shalom. A blessed Wednesday morning. A blessed Wednesday to all. Shalom. The gospel of today is the Catholic Daily Gospel reading. The gospel of today is taken from John chapter 20, verses 24 to 29. Glory to you, Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. It is day of St. Thomas today, the Apostle. That is why the Gospel is taken from Gospel according to St. John. Supposed to be Cycle B today, part of Cycle B. So dapat ang Gospel is taken from the Gospel according to St. Mark. So, fiesta ni St. Thomas the Apostle. So, kung iatras natin ng konti ang pagbasa sa Ebanghelyo, ay makikita natin mula dito sa John chapter 20, verse 19. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." So, ang pagpapakita dito na nung una niyang pagpapakita ay wala si Tomas, the same situation, nakasarado ang pinto, nakalock ang pinto, pero biglang nagpakita sa kanila ang Panginoon. Ang background po nito is it was after the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, una niyang pagpapakita sa mga lagad, ito nga nakasabi na nakalock the doors. When the doors were locked, where disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. So, yun yung una na ipinahayag niya kanyang sarili, despite na nakalak ang pinto, ay bigla siyang nakapasok na. So after ng resurrection, makikita natin na the Lord Jesus Christ is not anymore bound by space or time. Kasi birin mo, nakalakang pinto, sino ba kayang makapasok sa isang gusali o sa isang bahay na sara ang pinto? Diba? And then kalimitan ng mga bahay noon ay mga bato, hindi katulad sa atin, may mga kahoy. Pero most of their houses ay mga bato. And then ang pinto ay mga makakapal na tabla. So, biglang pumasok. Pero during ng unang pagbakita ng Panginoon, sinasabi na wala doon si Tomas. Then ito sa second time, John chapter 20 verses 24 to 29, ay sinasabi na nagpakita ang Panginoon na despite ulit
na nakalock ang pinto, ay bigla siyang nagpakita sa kanila. So, the Lord cannot be anymore be bound by space or time, o hindi na siya pwedeng hadlangan or maharangan ng kung ano pa man. So, bigla na lang siya nagpakita ulit. At take note, kasi mayroong discussion dito. Meron nag-uusap sila dito. Thomas called Didymus and Lutel were not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, take note of the word nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." So try to imagine, wala ang Panginoon nung nag-uusap sila. And then, nung dumating ang Panginoon, ay immediately pininpoint niya si Thomas at inaddress yung unbelief ni Thomas. So you see? So ibig sabihin talaga ang Panginoon, He cannot be bound by space and time. Alam niya kung ano yung mga nangyayari sa kanyang mga alagad. Alam niya kung ano yung pinag-uusapan ng mga alagad. As a matter of fact, nung hindi pa naman siya muling nabuhay, di ba? Naalala niyo yun nung sinisingil, nagtanong ang ni San Pedro nagtanong ang Panginoong Jesucristo kay San Pedro kung marapat bang magbuwis. Sabi niya, then, inutusan niya si San Pedro, sabi niya, mamingwit ka sa dagat, ang unang isda na makuha mo ay may barya sa bibig, at yun yung pambabayad mo sa tax natin. Then, inutusan niya yung isang pagkakataon na inutusan niya rin yung kanyang mga alagad na pumunta sa bayan para puntahan yung lugar na kanilang pagdarausan ng kanilang Last Supper or feast ng Passover meal. Ay sabi niya, may makikita kayo doon nakadala ng tapayan. Sundan niyo at tanungin kung saan pwede magdiwang ang Panginoon ng Passover meal. You see, wala ang Panginoon noon yet. He knows. And then, nung sa patagpo din ni Nathanael, sa tagpo din doon sa John chapter 1, na sabi niya, bago ko ka pa tawagin ni Filipe, ay nakita sa puno ng igos. You see? So maraming mga instances, yun yung mga some of the instances na despite na wala ang Panginoon doon is alam niya kung ano yung nangyari. So you see, noong kahit hindi pa siya muling nabuhay, maging si San Pedro, nung muling siya nabuhay, sa tagpo sa John chapter 29 verses 15 to 19, di ba, nung tinanong niya si San Pedro kung mahal mo ba ako? Then later part, sabi niya, sinabi ni San Pedro dito sa John chapter 21, sabi niya, Peter, Simon, verse 17, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that he said to him a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. Sabi niya, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. So, hindi tinanggi ang Panginoong Jesucristo na, no, Peter, God only knew everything. Hindi niya sinabi, God only knew everything. Pero hindi tinanggi ng Panginoon because He knew everything. Kasi sinasabi naman sa Colossians chapter 2 verse 9 na ang taglay-taglay ng Panginoon Jesucristo ang buong kalingkasan ng Diyos sa kanyang pagiging tao. Kalikasan ito. Tignan sa Colossians chapter 2 verse 9. Kung sinabi ni San Pedro ka sa Panginoong Jesucristo, you know everything. Hindi dininay ng Panginoong Jesucristo. Okay. Sabi dito you know everything. Okay. So hindi tinanggi ng Panginoong Jesucristo na yes, He know everything. Dito sa Colossians chapter 2, sapagkat kahit nang nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, taglay-taglay niya pa rin yung katangian ng pagka-Diyos. Sabi dito. Colossians chapter 2 verse 9.
sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. So, you see, still, the Lord possess His divinity, ang pagiging Diyos niya. Then, doon sa balik tayo sa gospel, mga kapatid. Kasi merong part doon na medyo controversial na dapat napapansin din natin. Kasi alam niyo ba sa mga Jehovah's Witnesses, ang makikita natin, yung mga cross nila, ay nakaganon lang ang Panginoon sa Kristo. Parang isang buong poste lang. So, parang kung ganon, ang ideya pala nila sa cross is, yung parang kahalintulad ay yung buong kahabaan ng EDSA. Unlike sa atin, ang cross natin is EDSA, then yung Shaw Boulevard crossing. Yun yung cross natin. May crossing. So, pag sinabi nag-cruising, cruising like that. Sa kanila, sa mga Jehovah's Witnesses, ang kanilang cross is parang buong kahabaan ng EDSA. Yan yung cross nila. So, sa atin, ang cross, EDSA, then may Shaw Boulevard, may nag-cross over na kalsada. Yan. Sabi dito, kung minsan din natin napapansin to, na kailangan din nating pansinin. Unless I see the mark of the nails, mga pako, nails, plural, maraming pako, in his hands, and put my finger into the nail marks, another plural, mga bakas ng pako sa kanyang kamay at sa kanyang tagi. So biglang nag-cut ang natin. May nagmamanipulate kaya. Ito tingnan natin Unless I see the mark of the nails, yan, in his hands, and put my finger into the nail marks, yan. Nails. So mga pako, mga kapatid, hindi nail. Kasi kung isang poste lang ang pinagpakuan sa Panginoon, dapat ang binanggit lang nail. Kasi mga malalaki din ang pako nila. Pwedeng na isang pako lang, pero ang sinasabi ng dito sa Biblia, unless I see the nail marks, mga bakas ng mga pako. So ibig sabihin, tama yung ating paglalarawan ng cross, nakadipa ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang paghahalin tulad natin, parang kuminsan parang nakakatuwa na ang isang kung paniniwalaan natin o sakyan natin yung paniniwala na ganun, na parang ang cross pala sa kanila is yung isang kabuuang highway ng EDSA. Samantala sa atin, ang crossing is isang mahabang EDSA, then may nagba-bypass na road, may nagko-cross over na road, yun yung crossing sa atin. So dito, makita na mga pako, hindi lang pako. So yun yung yun yung makikita natin. Sinasabi dito mga pako, hindi lang pako. So ibig sabihin, mas tama yung paglalarawan natin na ang Panginoong Jesucristo ay napako sa krus. Hindi sa isang poste lamang, kundi sa cross. Okay. Then, sabi niya, try to imagine mga kapatid, wala ang Panginoong Jesucristo noong nagsabi yun si Thomas, yet nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ay kaagad in-address ng Panginoong Jesucristo ang pagdududa ni Santo Tomas, ng Saint Thomas. Sabi niya, halika rito. Sabi niya, peace be with you. Then he said to Thomas, then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe. So you see, mga nail marks, and then, nung makita nga, wala ang Panginoong Jesucristo na nag-uusap sila, yet pagdating niya, kaagad niyang in-address, kaagad niyang kinumpronta si Santo Tomas sapagkat hindi siya sumasampalataya basta-basta sa kinuwento ng kanyang mga alagad.
ng kanyang mga kasamang mga alagad. Then, sa verse 28, then Thomas answered and said to him, ang tinutukoy na him is ang Panginoon Kristo. Sabi ni Thomas, verse 28, ulitin natin, Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Hindi sinabi dito na Thomas exclaimed because of fear or because of joy, My Lord and my God. Walang ganun eh. Hindi ganun. Kung yung sinasabi dito, verse 28, Thomas answered and said to him, his is directed to our Lord Jesus Christ. Sabi niya, Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. So, hindi lang basta-basta nag-exclaim si Thomas because of joy or because of fear, My Lord and my God. But this word ng affirmation niya, yung word na My Lord and my God, is directed toward our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kasi sabi dito sa verse 28, Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Then again, tinanggi ba ng Panginoong Kristo? No, Thomas, I am just a human being like you. Tinanggi ba ng Panginoong Kristo yon? Hindi pa rin. Di ba? Hindi pa rin. Okay. Hindi pa rin tinanggi ng Panginoong Kristo because He is really God. Kasi di ba, as we always discuss it, doon pa lang sa hula sa Isaiah chapter 7 verse 14 and then doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 ang sinasabi doon na ito ang sinasabi, basahin natin Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan nyo hindi ito mo patungkol sa ibang halatang makitang-kita natin na mapakalinaw na maintindihan natin kung sino talaga ang tinutukoy ito. Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, mga kapatid. Walang hanggang siya, ulitin natin, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, nasa hula pa lang pinapakita na ang Panginoon Kristo ay hindi a merely human na tao lang talaga na magkatulad natin, kundi siya ay may pinagmulan galing sa Ama na nagkatawang tao. Kaya nga nung nag-exclaim si Thomas, to him, My Lord and my God, hindi tinanggi na ni Santo Tomas. No, Thomas, you are wrong. I'm just a human person like you. Kasi yung pag-exclaim ni Thomas na yun ay towards the Lord Jesus Christ, directed sa ating Panginoong Kristo. So, sinasabi doon na My Lord and my God. Jesus said to him, Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. So you see, mga kapatid, hindi tinanggi ng Panginoon. Then, binasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6, sa hula pa lang, malinaw na pinapakilala na ang Panginoong Kristo, ang ipanganak na Mesiyas, tagapagligtas, ay Diyos, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, tagapayo. Di ba? So malinaw na hindi lang siya human origin, kundi talagang he has his divine origin, galing sa Diyos.
Di ba sa Isaiah chapter 7 verse 4, nakalagay din doon. 7:14, Isaiah 7:14. So you see, makikita natin dito mga kapatid, at ito'y natupad doon sa pinahayag doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. So you see, Emmanuel, pinaliwanag yan doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Sabi dito, itong Isaiah 7:14. Sa Matthew 1:21 to 23, basahin natin na. Buksan niyo po sa Bible na. Manganak siya ng isang lalaki, at ito'y panganlan mong Hesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawaging Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. So you see mga kapatid, so malinaw na ang Panginoon Kristo ay Diyos, na hindi niya nga tinanggi dito nung nag-exclaim si Thomas na, my Lord and my God. Thomas said to him, hindi sinabing Thomas said, or Thomas exclaimed, my Lord and my God. Hindi, ang mga Hudyo, hindi katulad natin, na parang ginagawa na lang natin expression yung, ay, Diyos ko. Hindi ganon. Sus Mariosep, hindi ganon. Diyan mga Hudyo, bawal yun. Actually, sa atin, bawal din. Kaso lang, parang ginagawa na lang natin expression. Thou shall not use the name of the Lord in vain. Ay, Diyos ko. Yung parang lagi nating ginagamit yung word na Diyos ko, na hindi naman tapat sa puso natin. Ang mga Hudyo ay hindi ganun. Bawal sa nila na basta-basta i-invoke ang pangalan ng Panginoon na wala namang kabuluhan. Hindi sila mahilig mag-exclaim na kapag madulas ay magaganon sila. Hindi. Wala silang ugaling Pinoy na kapag madulas lang or mag-exclaim ng ano. Hindi, ang sinabi dito sa John 20:21, hindi sinabi eh. Then, nung sinabi sa kanya, Jesus said to him, then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe. Hindi sinabi na Thomas exclaimed, kundi ang sinasabi dito, Thomas answered and said to him, my Lord and my God. So ipinapakita natin na sa hula pa lang ay Diyos ang Panginoon Kristo. Isaiah chapter 7 verse 14 at saka yung Isaiah chapter 9 verse 6. Puro kamay lahat yun. It refers to our Lord Jesus Christ. Then malinaw naman, di ba? Malinaw naman doon sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, basahin natin para mas dito sa New American Bible Version. Okay, buksan niyo po sa Bible niyo, John chapter 1 verse 1 to 3. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was. Yung word na yun ay He was. So it means it refers to a person. Not per se the written word. He was with God. He was in the beginning with God. So kung ang word na ito ay hindi tumutukoy sa Panginoong Kristo, dapat ang ginagamit na term ng manunulat is, it was. The word, it was with God in the beginning. Kundi ang ginamit is, He was with God in the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then, verse 2, it refers to the Word, was in the beginning with
God. So kung yung word na yun, it does not refer to a person or does not refer to Jesus Christ, who is the Word of God, dapat ang ginagamit, it was with God in the beginning. Kundi ang sinasabi, He was with God in the beginning. It refers to the person of Jesus Christ. And all things, verse 3, all things came to be through Him, and without Him, nothing came to be. All things came to be, ayan, tignan nyo, all things came to be through Him, and without Him, nothing came to be. Yan. Doon sa verse 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory. And we saw His glory. His. It refers again to the person. And we saw His glory. The glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. So you see, malinaw yan mga kapatid. Undeniable yan, overwhelming yan. Then, doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, di ba? It's very clear. Sabi doon, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So very clear. Then yun sinasabi pa doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. So kung purely human being lang ang Panginoon sa Kristo, dapat hindi na sinasabi yun yung naging tao. Wala na yung word na yung modifier o pantukoy na naging. Kundi tao lang. Pero siya ay kasi sapagkat siya ay may ibang kalikasan prior sa maging tao, sabi niya, nakalagay doon na naging tao. Kaya nga, may isang mabigat na babala dito sa atin. Of course, tinitwist ito ng iba, mga kapatid. Sa 2 John 1:7, sabi rito, sa 2 John verse 7, many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Sabi niya, many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. As coming in the flesh. So, ibig sabihin, before He come in the flesh, He has other nature. And what is that nature? His divine nature. He is being God. He is being His divinity as God. So, coming in the flesh, ibig sabihin, before He come into the flesh, He has other nature. And that is His divinity as God. He's not a purely human being like us. That is why kung i-deny daw natin, if we deny that the Lord Jesus Christ come into the world, ay mabibilong tayo doon sa deceivers, mamandaraya at antikristo. So ganun mga kapatid. So makita natin na yung sinabi ni Tomas, yung sinabi sa mga hula ng propeta, sinabi sa Biblia, ay pumapatungkol sa Panginoon sa Kristo. At actually, meron pa at the same time, meron sa Revelation, nakalagay sa Revelation, na okay.
Okay, dito sa Revelation chapter 19 verse 13, mga kapatid. Ito, Revelation chapter 19 verse 13. He wore a cloak that had been dipped in blood, and his name was called the Word of God. Yan. Sabi niya, he wore a cloak that had been dipped in blood, and his name was called the Word of God. So, kinukonperma na ang Panginoong Jesucristo ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, his name, his, okay his name, okay, so it refers to a person. Sabi niya, his name was called the Word of God. So, ibig sabihin, yung John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14, tinutukoy na ito ay pumapatungkol or tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. So, ibig sabihin, ang pag-address ni Thomas sa kanya ng my Lord and my God ay hindi nagkamali si Thomas or nagulat lamang si Thomas. Kundi, ang sagot din ni Thomas, Thomas answered him. Ang sabi ni Thomas doon, di ba? John 20:28, Thomas answered him, my Lord and my God. So, yan mga kapatid. So, mga dalawang punto ang ating binigyan ng point ngayon sa Kapiyastahan ni Santo Tomas, yung mark of the nails. Yung mark of the nails, ibig sabihin, bakas ng mga pako. Ibig sabihin, tama yung cross natin is nakadipa ang Panginoon Kristo. Hindi katulad sa mga kapatid natin sa Jehovah's Witness na nakaganon lang sa isang poste. Ang paghahamping natin, parang sa kanila, ang cross pala nila isang mahabang EDSA. Unlike sa atin, ang crossing is EDSA, then may nag-crossover na daan along EDSA, yun yung Shaw Boulevard. So, yan. So, yun yung cross, kaya tinawag natin crossing. So, may nag-cross sa kanila, isang mahabang stick lang. Pero ang sinabi kasi dito sa Ebanghelyo ngayon, nails, mark of the nails. Then, yung ikalawang punto is, nung tinawag ni Santo Tomas ang Panginoong Jesucristo na my Lord and my God. Hindi tinanggi ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya nga na pinapatunayan ng banal na kasulatan maging noon pa man bago siya may panganak. So, shalom, that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound today kasama ng ating mga mahal sa buhay, ating mga ari-arian at mga taong mga malalapit sa atin. May God bless us and protect us and guide us today and keep us safe maging sa mga beyond our controls na mga bagay-bagay sa ating buhay. In Jesus' name, Amen. So, maraming salamat sa mga nag-like, sa mga nagsilip or nakinig sa atin. May God bless us all. Now, signing off.